Si Heng, tulungan mo ako. Jian Miao, hindi lang ba't hindi kita sinamahan noong bisperas ng bagong taon? Huwag ka nga mag-arte. Hindi ako nag-aarte. Tama na, wala akong oras sa mga kwento mo. Uulan na yung gabi. Mahirap bumalaw si Mama Ran, kailangan kong samahan siya. Ako. Huwag mong kalimutan. Dahil sa'yo naputol ang paa ni Yanan. Kaya mong manood ng walang pakialam, pero hindi ko kaya. Si Heng, mamamatay ako. Taong tulad mong mahal ang buhay, paano ka mamamatay? Sino ka? Nakikiusap ako, patawarin mo ako, patawarin mo ang anak ko, nakikiusap ako. Huwag. Jian Miao, maligayang bagong taon. Ako. Patay na ako. Sino ka? Bakit mo ako pinapatay? Song. Song Yan Ran. Walang problema sa paa mo, niloloko mo lang ako at sisiheng. Ikaw na babaeng ito. Bakit ka nagdadalang tao sa anak ni Kuya Saheng? Dapat mo pang ang pasalamatan ako, ipinadala kita at ang anak mo. Sa impyerno, para magkasama kayo. Anong ginagawa mo? Masasaktan ba ang patay? Mas masakit pa. Huwag, huwag. Kapag ibinuhos ko ang asidong ito, gusto kong maging multo ka, na pinakapangit sa lahat. Noyon. Walang makakakilala sa bangkay mo. Nasaan ang bangkay? Nandun. Natagpuan ng mga tagapaglinis ang bangkay. Lubhang nasira ang mukha. Walang mahanap na cellphone o IE sa kanya. Tiningnan ko na rin ang mga CCTV sa paligid. Walang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dagdag pa, umulan ng malakas na snow buong gabi. Kaya nasira ang maraming ebidensya. Lao Fu, kailangan kong mabilis. Ibigay mo sa akin ang impormasyon tungkol sa patay para matulungan kami sa investigasyon. Si Heng. Ano? Wala. Ang lugar na ito, kilalang red light district sa Myanmar, di ba? Oo. Maaming nagbebenta ng aliw dito sa paligid. Magulong sitwasyon. Nakasuot ng ganyan sa kalagitnaan ng gabi, lumitaw sa red light district. Malamang isang prostitute, pwede tayong magsimula sa direksyon na ito. Magsimula ng investigasyon. Hindi ako, si Song Yan Ran. Niloko niya ako para pumunta dito. Ang suot ko ay para sa ating date. Itingnan ko ito. May iba pa ba?
Pangunahing hinala ng sanhi ng kamatayan, paulit-ulit na pagtusok sa tiyan, na nagresulta sa pagkamatay dahil sa pagdurugo. Ang ginamit na armas ay malamang isang kutsilyo pero ang eksaktong detalye. Kailangan pa ng autopsy para sa karagdagang investigasyon. Si Song Yanran. Siya ang pumatay sa akin at sa aking anak. Ilang oras nangyari ang pagkamatay? Mga alas negatibo, 12 ng gabi, siguro. Noong New Year's Eve, habang may paputok. Si Heng, tulungan mo ako. Hindi ba't dahil lang hindi kita nasamahan noong New Year's Eve? Huwag ka ngang maarte. Si Heng, naalala mo na, di ba? Impossible. Dapat coincidence lang ito. Lao Fu. Ano ang inisip mo, Tak? Wala. Dalhin ang bangkay sa morgue para sa karagdagang pagsusuri. Ang biktima ay nasa edad 25 tandang bawas 30 babae. 168 cm ang taas, 48 kilo ang timbang. Halos kasing laki din ni Jiang Miao. Di ba? Napapansin kong interesado ka sa asawa ko. Anong sinasabi mo? Alam naman ng lahat na. Mahal ka ni Jiang Miao. Wala akong lakas ng loob para mag-isip ng masama. Huwag na nating pag-usapan ito. May paraan ba para malaman ang pagkakakilanlan ng biktima? Ang mukha ng biktima ay lubhang nasira ng malakas na asido. Hindi na makikilala ang orihinal na itsura. Para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, kailangan ng high-precision facial reconstruction. Si Heng. Ako ito. Sige, tatawag ako ng eksperto sa ganitong kaso. Ang killer ay brutal na sinira ang itsura ng biktima. Malamang may galit o inggit sa biktima. Kaya malamang ito ay murder dahil sa paghihiganti. Ang kanang kamay ng biktima ay naputol. May malinaw na marka ng paghiwa sa kanang pulso. Pero bakit? Ang kanang kamay lang ang tinanggal? Malamang ang kanang kamay ng biktima ay may malinaw na katangian na makikilala ang pagkakakilanlan. Si Heng, ang aking kanang palat. Ay may sugat para sa iyo, maaalala mo, di ba? Ilabas ang pera. Bakit ka naman ganyan katanga? May kutsilyo ka pa, sumugod ka pa rin. Natatakot ako na masaktan ka. Jiang Miao. Naalala ko. Nung huling tinanggap ni Jiang Miao ang kutsilyo ng walang sandata. Naalala ko ang aksidenteng iyon. Ang kanang kamay ni Jiang Miao ay may peklat. Pero bakit mo ako tinatanong nito? Kanina ko pa sana itatanong sa iyo. Hindi ba kahapon kasama mo si Jiang Miao sa pagdiriwang? Bakit ang sama ng iyong pakiramdam? Nagaway kayo? Kahapon, masama ang pakiramdam niya, pumunta ako para samahan siya. Tumawag si Jiang Miao sa akin at nagwala. Hindi ako nagwala, humihingi ako ng tulong sa iyo. Talagang dahil sa kanya uli. Binibining Song. Pero ang tungkol kay Binibining Song, tiyak na may kakaiba. Ang ugali ni Jiang Miao, alam nating dalawa, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Nandyan na ang katotohanan. Siya ang nagtulak kay Yanran sa gitna ng kalsada. Kaya na-aksidente si Yanran at hindi na nakalakad. Bakit? Bakit lahat ay handang maniwala sa akin? Ikaw lang ang hindi. Tama na, oras ng trabaho, ayokong pag-usapan ang aking personal na buhay. Kaysa mag-usap tungkol kay Jiang Miao dito. Mas mabuti pang tiyakin agad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ako ang biktima. Sej, hindi kita pakikipagtalo. May iba pang impormasyon tungkol sa biktima? Ang matris ng biktima ay lumaki na ayon sa mga katangian ng pagbubuntis. Buntis siya, ang ina ay nagdanas ng malubhang pinsala. Ang sanggol ay may malubhang pinsala rin, ang kaliwang kamay ay may malinaw na mga sugat. Maaaring upang protektahan ang sanggol. Paumanhin, anak. Hindi kita naprotektahan ng ina. Talagang hayop, kahit buntis ay hindi pinatawad. Lao Fu, ang asawa ng biktima. Kung alam lang niya, gaano kasakit. Si Heng. Malulungkot ka ba para sa akin at sa ating sanggol? Gabi-gabi nagpapalipas ng oras sa Red Light District. Nakasuot ng madaling makita ang katawan at may mga marka ng karahasan. Sa tingin ko wala siyang asawa. Kung tama ang hinala ko,
Siya ay isang babaeng nagbebenta ng aliw na nagdadalang tao sa anak ng isang lalaki. Mali ka, hindi ako ganoon. Teka, buntis din si Jiang Mia. Ano ang sinabi mo? Sabi ko buntis din si Jiang Miao. Plano niyang sabihin sa iyo kagabi. Maging sorpresa sa iyo. Imposible, nagsisinungaling lang siya sa'yo. Para makipagkompetensya kayanan. Ano sila nang hinihagoy? Bakit laging yan ran ang nasa bibig mo? Lao Fu? Gayon di ay. Masyado kang may kinikilingan laban kay Jiang Miao. Siya ay isang babae, nag-isa lang sa Myanmar. Wala siyang kamag-anak o kaibigan, ikaw lang ang asawa niya. Paano kung talagang buntis siya? Nasugatan ang kanang kamay. Kung gayon ang bangkay na ito, ay malamang na si Jiang Miao. Tama na. Imposibleng buntis siya. Mula nang dumating si Enran sa Myanmar. Naging sobrang selosa at mapaghinala si Jiang Miao. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Si Heng. Sabi mo hindi ako karapat-dapat maging ina ng anak mo. Sino ang karapat-dapat? Si Song Yanran ba? Siya ang pumatay sa akin at sa anak mo. Sa tingin ko ngayon ay dapat mong tumawag kay Jiang Mia. Kumpirmahin kung ligtas siya. Wala akong oras para sa mga niya. Ikaf. Si. Ayaw mong tawagan? Ako na ang tatawag. Naka-off ang telepono. Hindi makontak ang telepono ni Jiang Miao. Ngayon ang pagkakakilanlan ng patay ay puno ng pagdududa, Lao Fu. Kahit para lang alisin ang posibilidad na siya ang patay. Dapat kang tumawag sa bahay. Tumawag ka. Wang Ma. Nasa bahay ba, Mrs.? Ginoo, kagabi ay sinabi ng misis na may date kayo. Pagkalabas ng alas 9, hindi na siya bumalik. Ang nasugatang kanang kamay. Buntis. Hating gabi na, wala pa rin. Lolo Fu. Paano nagkataon ang ganito sa mundo? Si Heng. Kung alam mong ako ang nasawi. Ipapasakdal mo ba si Song Yanran para sa akin? Magsalita ka. Yanran, bakit ka nandito? Kuya Saiheng, sabi sa weather forecast. Malakas na naman ang snow ngayon. Ang binti kao. Huwag kang matakot, pagkatapos ko, pupuntahan kita sa bahay mo. Fuseng, Okay lang ang binti niya, ang yakap mo ng mahinahon. Ay ang pumatay sa akin. Hindi ka ba pwedeng sumama sa akin ngayon? Gusto kong maghapunan kasama ka. hindi pwede. Bakit? Kailangan kong umuwi at hanapin si Jem Miao. Kuya Ziheng, ano ang gagawin Montag kay Ate Jiang Mia? May naganap na krimen kagabi sa lungsod. Pinaghihinalaan namin na si Jem Miao ang biktima. Hindi pwedeng siya. Hindi pwedeng mamatay si Jem Miao. Hindi pwedeng si Ed Jiang Miao. Paano mo nalaman? Tingnan mo, tumawag pa siya sa akin kanina. Nagsisinungaling siya. Kinuha niya ang cellphone ko pagkatapos niya akong patayin. Si Heng, wag mo siyang paniwalaan. Alam ko na, sinadya niyang hindi sumagot sa tawag, sinadya niyang maglaho. Itong si Jem Miao. Hindi siya mapakali kung hindi siya nakakagulo. Ano ang sinabi niya sa'yo sa telepono? Zia, Sinabi niyang lumayo ako sa iyo. at Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin niya. Sinabi rin niyang masama ako at ang cute-cute ko. Bakit hindi na lang ako namatay sa aksidente noon? Kung namatay ako, walang makikipag-agawan sa iyo. Hindi ko ginawa. Kalokohan, siya ang nagdulot ng lahat ng ito sa'yo. Anong karapatan niyang murahin ka? Kuya Seheng, ayokong makipag-agawan sa kanya para sa'yo. Natatakot lang ako. Alam ko, si Jem Miao ay selosa. Hindi ko rin alam kung bakit ganun na lang ang pag-aalala niya sa'yo. Fuse Heng. Dahil mahal kita, mawawalan pa ako ng buhay.
Nga pala, kahapon pumunta ako sa bahay mo, matagal kang nagbukas ng pinto. May nangyari ba? Lumabas siya para patayin ako. Ako ang may problema. Ako. Nung oras na yon wala ka sa bahay. Natutulog ako, hindi ko narinig na tumatawag ka. Pasensya na. Okay lang, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Kasi yung nangyari kagabi, grabe talaga. Kuya Ziheng. Ito, yung krimen, ano? Ano ba nangyari? Pinatay ng salarin ang isang buntis. Buntis, nakakatakot talaga, yung asawa niya? Wala ba siya sa tabi niya? Nga, Fusiheng. Bakit mo binigo ang usapan para hanapin ang babaeng to? Yung buntis na to, baka nagbebenta ng aliw. Normal lang na wala siyang asawa. Hindi ako, Fusiheng, alam mo ba? Yung mga sinasabi mo. Pinatay mo na naman ako. Kahit na prostituta, hindi dapat ganun kalupit ang salarin. Sinira ang mukha niya, pinutol pa ang mga kamay niya. Yung salarin ganun kasahol. Dapat mahuli agad. Nakakatakot. Kuya Saheng, may nahanap ba kayong mga clue tungkol sa salarin? Ikaw ang salarin. Para sa kaligtasan mo, manatili ka na lang sa bahay. Pero natatakot akong mag-isa sa bahay, Kuya Saheng. Pwede ba akong tumira sa bahay mo? May dahilan naman, Ate Jiangmia. Hindi naman siguro magagalit. Siya ang may gawa nito sa'yo, wala siyang karapatang magalit. Tara na, uwi na tayo. Oo. Fuseheng. Bahay natin yon. Ginang. Hindi pa umuwi ang ginang. Wala, isang araw at gabi nang hindi umuwi ang ginang, Ginoo. A-report na ba natin sa pulis? Kuya Ziheng. Ate Jiangmia. Baka galit siya sa akin. Siguro, umalis na lang ako. Anong alis mo? Kung may alis, siya ang dapat umalis. Ayaw nga niyang umuwi sa bahay. Anong klaseng asawa yan? Ikaw, nagdadala ka ng ibang babae sa bahay. Anong klaseng asawa ka? Gino. Wangma, pahinga ka na. Hindi mo na kailangan dito. Siege. Wala si Ate Jiangmiao. Pwede ba akong matulog sa iyo ngayong gabi? Hindi pwede. Pero naalala ko yung gabing iyon. Yung eksena ng aksidente. Ako. Kuya Ziheng, iPep ang kako kao. Matutulog ako ng maayos. Hindi kita istabo. Pero, Natatakot ka bang magalit si Ate Jiang Miao? ayaw nga niyang umuwi sa bahay. Anong pakialam ko kung magalit siya? Walang kinalaman sa akin yon. Ngayong gabi, sa master bedroom ka matulog. Hindi dahil ayaw kong umuwi. Hindi ako makauwi. Fuseheng. Paano mo makakasama sa ating kwarto ang pumatay sa akin? Jiangmia. Nanalo ako. Kuya Ziheng. Pwede Montag BA. Akong ihatid sa banyo. Ito, ano? Dumating na ang eksperto sa facial reconstruction. Sige, pupunta na ako. Kuya Ziheng.
Magaling ba ang facial reconstruction technology? Bakit mo tinatanong? Nagtataka lang ako, yung mukha ng biktima. Nasira na ng sulfuric acid, pwede pa bang maayos? Pwede. Ang dumating na yon ay ang pinakamagaling na eksperto. Kapag natukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima at na-check ang kanyang network. At mga recent na tawag, madali na lang mahuli ang salarin. Sa wakas, Magpahinga ka muna, alis na ako. Anong gagawin ko? Song Yanran, hintayin mong mahuli ka. Professor Chen, eksperto kayo sa facial recognition. Dati nakatulong sa paglutas ng libu-libong malalaking kaso. Ngayong kaso, dahil sa inyo, malalaman na natin kung sino ang patay. Sobrang papuri naman. Sandali lang, 1 minuto. Salamat. Alam mo bang ako ang patay? Ang salarin ay si Song Yanran. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Kaninong pitaka ito? Akin. Ang ganda ng asawa mo. May litrato pa. Si Jiang Yao ang naglagay ng walang paalam. Nakalimutan kong alisin. Para saan PA? Nakakontak na ngayon. Hindi sumasagot sa mensahe o tawag. Lalong nagiging pasaway. Kung kaya, huwag nang umuwi. Ay kao. Ayon sa gusto mo, hindi na ako makakabalik. Tak umpe. Siheng, malalaman mo na. Hindi kita niloloko. Paano naman? Jiang Mia. Paano naman? Hindi impossible. Paano naging siya? Si Jiang Miao na mahilig sa ganda. Paano naging itong pangit na bangkay? Pero ang katotohanan ay malinaw. Ano ang patay? Ay kilala ninyo. Asawa ni Forensik Fu. Ito. Professor Chen, nagkamali sila, di ba? Maraming magkakahawig sa mundo. Paano naging si Jiang Miao? Lao Fu, kuha ka nito. Hindi. Fu Siheng, pakinggan ninyo ako. 20 taon na akong nagtatrabaho sa dalawa i-image reconstruction. Beses sa karanasan, ang imaheng ito ay 99% na tumutugma sa asawa ni Forensic Fu. Hindi siya, di ba? Ay 99% ang tugma. Ang patay, malamang ay asawa mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ulitin mo. Lao Fu, ano ba yan? Kumalma ka. Forensik Fu, malungkot man, tanggapin Montag na. Hindi patay ang asawa ko. Anong malungkot? Fu Siheng, Ano ang dapat mong gawin? Fu Siheng. Hindi patay si Jiang Miao. Mingding, bakit ka hindi nagsasalita? Hindi patay si Jiang Miao. Siheng, nawawalan ka ng kontrol dahil sa lungkot. Dahil ba mahal mo ako? Pero nung humingi ako ng tulong sa'yo kagabi, bakit hindi ka naniwala sa akin? Ito ang mensahe ni Jiang Miao. Ano? Ang mensahe ko, Ano ba talaga ang ginangyayari? Ang kanyang cellphone ay nakakabit sa aking supplementary card. Sinasabi niyong patay siya, pero ano ang nangyari? Siya ngayon ay nasa labas, gumagastos sa jewelry store. hindi ako. Si Song Yanran. Si Song Yanran ang kumuha ng cellphone ko. Hindi dapat ganito. Ano ang ibig mong sabihin? Nabigo ka ba dahil buhay ang asawa ko? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pero ang two-dimensional image reconstruction method ay hindi pa nagkakamali sa tingin ko. Sige, gabi na, Professor Chen, maaari ka nang umuwi. Ito ba ay pagdududa sa aking kakayahan? Malubha ang pinsala sa soft tissue ng mukha ng patay. Bababa ang accuracy ng facial reconstruction. Kahit na ikaw ang pinakamahusay na Professor Chen. Ang accuracy mo ay 50% lang. Sige, kung hindi ka naniniwala sa aking kakayahan, kayo na. Ang maghanap ng iba, Professor Chen.
Fu, ano ba ang problema, Montag? Sinasabi ko lang ang totoo. Nagkamali talaga siya sa technical na aspeto. Ang babaeng si Jiang Miao ay namimili sa labas. Paano siya maaaring maging patay? Fu, kalmahan mo at isipin mo. Si Jiang Mia kasi ay hindi mahilig sa mga alahas. Paano siya pupunta sa jewelry store sa kalagitnaan ng gabi? Sino ang nagsabing hindi niya gusto? Bawat alahas na ibinigay ko sa kanya, ay ininatan niya ng maigi. Dahil galing iyon sa'yo. Hindi alahas ang gusto ko. Kundi ikaw, si Heng. Parang may mali rin. Ano ba ang gusto mong gawin? Xiao Zhao, kunin mo ang CCTV footage ng jewelry store. Kung si Jiang Miao ba yun, malalaman natin. Sino pa ba ang pwedeng maging iba kundi si Jiang Miao? Hindi si Jiang Mia. Maaring ang pumatay ay nagpapangga. Si Song Yanran. Pagkatapos niya akong patayin, kinuha niya ang cellphone ko. Alam niya lahat ng payment password ko, birthday mo ang lahat. Walang katotohanan. Paano malalaman ng pumatay ang payment password? Pero hindi mo ba napapansin na sobrang coincidental ng lahat? Si Jiang Miao ay nawawala at may sugat sa kanang kamay. At ang mukha na halos magkapareho. Tama na, coincidence lang yan, saka. May utang pa si Jiang Miao kaya isang pares ng pamilya. Dapat siyang magbayad habang buhay, hindi siya pwedeng mamatay ng ganun lang. Fu si Heng, kaya pala kanina ka malungkot. Hindi dahil mahal mo ako. Kundi dahil natatakot ka na kapag namatay ako. Wala nang magbabayad ng utang kay Song Yanran. Gusto mo talagang mamatay si Jiang Miao? Anong sinasabi mo? Dati ko nang sinabi, posibleng ang biktima ay. Hindi ako. Baka dahil sobrang malandi siya kaya siya pinatay. Hindi ako ganoon. Fu Ziheng. Ang pagrespeto sa patay ay isa sa pangunahing etika at moralidad ng isang forensic expert. Ngayon, dinudumisan mo ang pangalan ng patay. Kapat dapat ka ba sa trabaho mo? Nagsasabi lang ako ng opinion ko, dati mo ring sinabi. Nagalit na galit ang pumatay sa biktima dito. Walang sinigay kay Jiang Miao. Di ko naman. Sino daw? Song Yanran. Anong pinag-usapan ninyo? Bakit ako nabanggit? Song Yanran. Lakas ng loob mo, pumunta ka sa presin. Yan Ran. Hindi ka ba natatakot sa aso sa harap ng bahay namin? Bakit nag-isa kang lumabas? Kuya Ziheng. Yung aso ngayon, pag nakikita ako, Ang bait-bait na. nakalight lang ang suot mo nung umalis ka. Nag-alala ako baka ginawin kapag uwi. Wala si Mama Wang sa bahay, kaya nagdesisyon ako. Nadalhan ka ng jacket. Hindi ka magagalit, di ba? Salamat. Pero, next time, huwag mo nang dalhan. Hindi gusto ni Jiang Miao ang papasok ng ibang tao sa master bedroom. Dinala mo na ang tao sa bahay. Wala ka na bang pakialam kung gusto ko o hindi? Dinala Montag PASA Master Bedroom. Fu. Kung hindi pa babalik si Jiang Miao sa loob ng ilang araw, baka papalitan na ang babaeng may-ari ng bahay ng pamilya Fu. Si Jiang Miao ang aking asawa. Babalik siya. Nagkakamali ka, hindi pa nahahanap ang pumatay. Nag-alala si Kuya Saheng sa akin kaya. Pinatira niya ako doon. Song Yanran, ikaw ang pumatay. At ang asawa ko. Nag-aalala pa sa isang pumatay? Pagod ka na sa paghahanap. May dala akong prutas. Wala kaming kusilyo para magbalat. Ayaf ka o. Marone AKO. Kutsilyo iyon ang kutsilyo. Yan Ran, bakit may dala kang kutsilyo? Delikado, baka masugatan ka. Mak Yingat ako. Kuya Ming. Gusto Montag ba? Huwag, ayaw ko ng prutas ng pamilya Song. At takibago ang tawag mo sa akin. Ako ang nag-isang anak sa pamilya. Wala akong ugali na basta na lang kumukuha ng kapatid. Ikaw, Kuya Ziheng. Kein Ka. Ayoko. masarap, salamat.
Fuseng. Iyon ang kutsilyong pumatay sa akin. Hindi ako pakialam kung sino ang kumain. Pero bakit ikaw pa? Uunga, sabi may eksperto na darating. Para sa facial reconstruction, nasaan na siya? Umalis na. Pinauwi ng isang tao. Hindi na itutuloy ang facial reconstruction. Mukhang interesado. Si MS Song sa resulta natapos na. Gusto Montag bang makita? Siege. Kamusta? Pamilya BA? Nakilala mo na? Songyanran, ngayon mo lang nalaman ang takot. Bakit ka napakaina? Sa tingin ko hindi ito aksidente. May multo SA Puso Montag. Hindi, tama na yan. Bakit ka biglang nagpanik nang makita ang larawan? Paano naging si Jiang Miao, ate, ang nasa larawan? Impossible, napakabait niya. Paano siya mapapatay? Songyanran, ano ba ang pinagtatakpan mo? Ikaw ang pumatay. Okay lang, technical error lang yan. Hindi patay si Jiang Miao. Toto BA? Ang hirap para sa'yo na mag-alala pa rin sa kanya dahil sa'yo. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang umuwi, namimili pa ng alahas sa labas. Asawa na, ganyan pa rin ang ugali. Si Heng, sana totoo ang sinasabi mo. Nag-shopping lang ako ng walang pakundangan. Hindi yung namatay na ako sa'yo. Lolo Fu. Wala pa ring footage mula sa CCTV ng jewelry store. Paano mo nasabi na si Jiang Miao yun? Dahil asawa ko siya, kilala ko siya. Boss. Nakuha na ang footage. Anong footage? Ang footage ni Jiang Miao sa jewelry store. Hindi B8 confirmed na SI. Ed Jiang Miao ang bumili. Bakit pa natin sasayangin ang pulisya para imbestigahan to? Dahil hindi natin maaaring santabi. Posibilidad naman napapanggap kay Jiang Miao. Paano may taong magpapanggap kay Ed Jiang Miao? Okay lang. Panoorin natin ang footage pagkatapos malalaman mo. Kung gaano kaloko ang hinala mo. Ikaw ang loko, si Heng. Gabi na, bukas na lang natin panoorin. Uwi muna tayo para magpahinga. Nandito na ang ebidensya. Pauwiin mo kami. MS Song, masyado kang pakialamera. Nag-alala lang ako sa kalusugan ni Kuya Saheng. Bala si Ed Jiang Miao. Ako na ang bahala sa kanya para kay Ate Jiang Miao. Hindi mo kailangang alagaan ang asawa ko. Uwi na tayo, hindi matatapos agad. Ang investigasyon sa kasong to. Walang kinalaman sa kaso. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Jiang Miao. Nasa impyerno siya. Tingnan natin ngayon. Una kong sasabihin, kung sa video mamaya, walang lumabas na si Jiang Miao, kailangan nating isipin ang posibilidad na si Jiang Miao ang nasawi. At agad na simulan ang investigasyon sa mga taong nakasalamuhan niya kamakailan. Pagod na ako. Uwi na ako para magpahinga. Huwag kang aalis, mamamatay tao. Kuya Ziheng. Nandito ka na. Sabay na tayong manood. Alam kong mabuti ang puso mo, nag-aalala ka sa kanya, kung makakapanatag ka sa panonood, mas mabuti. Hindi ako iyon. Ang babae sa video ay may suot na panyo. At laging nakayuko, hindi talaga makikilala kung sino. Joe. May iba ka pang video ng surveillance? Alam Montag naman boss, kakaunti lang ang surveillance sa Myanmar. Nakita ko na ang damit at panyong ito. Parang kay Ate Jiang Miao. Nakita ko na siyang suot ito. Tama. Ako ang nagbigay sa kanya. Maganda ba? Ngayon ay hindi naman malamig sa Myanmar. Bakit bigla mong naisipan? Bigyan ako ng coat at panyo. Bagay sa'yo. Salamat, mahal. Dati ay napakagandang regalo. Ngayon ay naging ebidensya na nagtatago ng katotohanan. Talaga bang si Jiang Miao? Sabi ko na sa'yo, sobra kang nag-alala. Pwede na ba tayong umuwi ngayon? Teka. Sapatos. Ano ang problema sa sapatos? Ang sapatos ng babae sa video ay kapareho ng suot ni Miss Song ngayong gabi. Miss Song, ikaw ang babae sa video, hindi ba? Magsalita ka. Kuya Saheng, kahit ikaw ay nagdududa sa akin. Mula sa bahay ko patungong istasyon, nadaan talaga sa jewelry store. Kung tutuusin, tama ang oras.
Yan. Bala ako. Hindi ako pumunta sa jewelry store. Bakit ko ipagpapanggap na ako si Ate Jiang Miao? Dahil ayaw malaman ng pumatay na ang bangkay ay si Jiang Miao, kaya sinadya niyang gawin para mukhang buhay pa siya. Ang ibig mong sabihin, ang namatay ay si Ate Jiang Miao at ako ang pumatay. Grabe ka naman. Paano mo ipapaliwanag ang sapatos na suot mo? Ako. Normal lang naman na magkapareho ng sapatos. Hindi normal. Limited edition ang sapatos na to. Isa lang sa buong Myanmar. Kahit gusto ng asawa ko, hindi ko mabili para sa kanya. Sa pagkakaalala ko, wala rin nito si Jiang Miao. Song Yanran. Ngayon, tingnan natin kung ano ang dahilan mo. Ako. Nga pala, bago niyo ako paghinalaan. Nakalimutan niyo ba ang pinakabasikong katotohanan? Ano? Walang pakiramdam ang mga paa ko. Sabi ng doktor, hindi na ako makakatayo habang buhay. Paano ako makakalakad tulad sa video? Kuya Ziheng, maniwala ka sa akin. Kahit na ang paa ko. Ay dahil kay Ate Jiang Mia. Pero hindi ko siya kinamumuhian. Lalo naman hindi ko siya papatayin. Magkasama tayong lumaki. Alam mo ang nararamdaman ko sa'yo, ang taong mahal mo. Paano ko sasaktan? Yanran. Nagsisinungaling siya. Walang problema sa paa niya, si Heng. Huwag kang maniwala sa kanya, please. CJ. Sige Yanran, naniniwala ako sa'yo. Na-diagnose ng ospital ang paa ni Yanran. Hindi pwedeng siya yung nasa video. Titingnan ko ulit ang medical records ni MS Song. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ebidensya lang ang paniniwalaan ko. Kuya Ziheng. Huwag kang matakot. Malinis ka, hayaan mo siyang mag-imbestiga. Ulo. Cellphone. Ito ang anting-anting na ibinigay ko sa kanya pagkatapos namin lumipat dito para sa kanyang kaligtasan. Halaga ang si Jiang Mia? Sabi ko na nga ba, umalis siya para lang magalit sa akin. Sana mawala na ang galit ni Ate Jiang Mia. Umuwi na siya agad para hindi na kami mag-alala. Song Yanran. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng pagkakataong umuwi. Kung nag-on na ang kanyang cellphone, tatawagan ko na siya ngayon. Huwag. Anong kinakabahan ka? Hating gabi na, Ate Jiang Mia. Baka tulog na. Tawagan mo na para tumigil na siya at umuwi. Hindi ka na makakatakas ngayon. Ilabas mo ang cellphone. Ilabas Montag. Ayan, nahuli ka na. Anong ginagawa mo? Hindi ito cellphone ni Jiang Miao. Tawag ito mula sa ospital. Pwede ka ubeng sagutin? Sagutin Montag. Hindi ako ganun katanga. Bago pa ako pumunta dito, itinapon ko na ang cellphone at mga damit. Tingnan natin kung paano niyo ako mahuhuli. Bakit ganito? Ang totoo ay nasa harap na natin. Bakit? Si Yao Mingde, paulit-ulit mong ginigipit ang isang babaeng may kapansanan sa paa na pakasama mo. Pero ang kutob ko sa bagay na ito, Pwede bang umasa sa kutob sa paglutas ng kaso? Kuya Ziheng. Ano nang sabi ng doktor? Sinabi ng doktor na bukas ay pupunta ako sa ospital para sa follow-up check-up ng aking paa. Kasalanan nito ni Jiang Miao. Bukas, sasamahan kita. Ang bait Montag. Walang problema sa kanyang paa. Si Heng, huwag kang maniwala sa kanya. Hanggang dito na lang muna. Ginawin si Yanran. Ihahatid ko muna siya pauwi. Si Heng, ginaw rin ako.
Ulo. Bakit tayo pumunta dito? Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Kaya sa mga pisikal na katangian na lang tayo magsisimula. Kung ang biktima ay buntis, ang pinakamainam na paraan ay magpatingin sa Departamento ng Obstetrics at Gynecology ng ospital. May tutulong ba ako? Pwede ko bang itanong kung mayroon bang? Buntis na may normal na kondisyon nito mga araw. Sandali lang, titingnan ko para sa iyo. Hindi. Oo, Dinala mo ang kapatid mo para magpatingin ng binti. Pwede bang magsalita ng maayos? Anong ginagawa mo dito? Investigasyon. Buntis ang biktima, pwede talagang magsimula sa mga buntis. Hindi mo ba gustong makita ang resulta? Ang investigasyon ay trabaho mo, ako ay forensic lang. Tapos na ang misyon ko. Pero si Jiang Mia. Nandito na naman. Kahapon lang natin kinumpirma, ang asawa ko ay nasa labas na mimili. At wala siyang dinadalang bata. Talagang ikakamatay mo ako sa galit. Buntis talaga si Jiang Miao. Buntis siya, pero hindi sinabi sa asawa niya. Kundi sa'yo na isang estranghero. Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa sa bagong taon. Pero sino ang mag-aakala na wala na akong pagkakataong sabihin sa iyo ng personal? Ate Jiang Mia, ang close mo talaga kay Officer Chow. Hindi kasing close ninyong dalawa, ilang araw nang nawawala ang asawa mo. Tapos kasama mo na agad ang kapatid mo. Si Yao Mingde. Naalala ko, may isang buntis na nagpa-schedule ng prenatal check-up. Pero hindi dumating at hindi rin makontak. Naalala mo pa ba ang pangalan niya? Ang pangalan ay... Nakalimutan ko, hintay lang kayo, titingnan ko ang records. Kuya Ziheng, parang naiwan ka o yata ang Suzy. Sa consultation room, samahan mo ako hanapin. Pwede ba? Mamaya na lang kita samahan. Nasa ospital naman, hindi mawawala yan. Ako. Pwede bang bilisan mo? Kung talagang hindi mahanap ang itsura, ang pangkalahatang itsura. Ang taas ay mga 1.68 metro, katulad ko. Maputing balat, malalaking mata. Maganda ang ngiti. Si Heng, gusto kong maging asawa mo at samahan ka sa Myanmar. Bilisan mo ang galaw. Siege. Nahanap si Chen Xiaoling. Hindi tama ito. Ang susunod na dokumento ni Chen Xiaoling ay akin. Naalala ko may mga dokumento ng buntis. Saan na kaya ito? Ano ba talaga ang nangyari? Nawala ang mga dokumento ng buntis. Patulong pa sa akin ang langit. Jiang Mia. Ibig sabihin, dapat kang mamatay. Dapat ang susunod ay ang aking dokumento. Paano nangyari ito? Pakiusap, hanapin mo mabuti kung saan napunta ang record na iyon. Kahapon ay araw ng pag-ayos at pag-archive ng mga papel na record sa ospital. Ang buntis na yon, walang oras para mag-update ng record. Kaya naipon at itinapon na. Paano nangyari ito? May backup ba? May electronic record, baka kailangan ng konting oras. Ganito na lang, kapag nahanap ko, tatawag ako sa inyo. CJ, pakiusap kapag nahanap mo, tawagan mo agad ako. Ako ang tawagan mo. Ikaw na forensic. Hindi ba tapos ka na sa trabaho? Hindi. Matigas ang ulo, madaling mapunta sa patay na dulo. Dead end ang direksyon ng buntis. Kaya simulan natin sa direksyon ng mga nawawalang babae sa Red Light District. Mali ang direksyon ng investigasyon sa Red Light District. Tama na, Fu. Hindi kita kailangan para turuan ako mag-imbestiga. Dalhin mo na lang ang kapatid mong babae. Mag-imbestiga ka ng mga binti. Pagkatapos, kain tayo sa bahay. Huwag kang aalis. Buhok, galing kay Fu. Ipadala sa forensic. Ay, check ang patay na fetus. At ang DNA test ni Fu, ulo. Pinaghihinalaan mo pa rin na ang patay ay ang asawa ni Fu. Kahit ayaf ka o. Pero, direktang ay match. Ang DNA ng patay at ng asawa ni Fu. Hindi ba ito ang solusyon? Tama. Tara. Miao, huwag ka nang magalit. Hindi pa rin nawawala ang galit. Jiang Miao. Tama na yan. Si Heng. Paano makakapag-reply ang patay? Jiang Miao, sa wakas nakauwi ka rin. Lao Fu, dala ako ng kasamahan ko para makikikain sa inyo. Okay lang, Bea?
Oh, nga pala, nasaan ang CR niyo? Kanina pa ako nahihi. Fu forensik. Nahanap ko na. Officer Shaw. Anong ginagawa mo? Nahihi lang ako. Bakit hindi mo sinara ang pinto? Knowing nakita-kita, Miss Song. Nawala ang hiya ko. Anong ibig mong sabihin? Ikaf talaga. Huwag kang gagalaw, baka maaksidente ka pa sa pilay mong yan. Buti na lang nakauwi ka, kain na. Dalhin en yo, to para ma, test. Ayun na lang, alis na ako. Ay, ikaw. May trabaho pa si Xiaoju. Tayo na lang muna ang kumain. Kumusta? Nakontak mo si Jiang Mian ngayon? Hindi, ayaw sagutin ang tawag ko at ayaw umuwi. Si Heng, nandito lang ako. Hindi mo lang ako nakikita. Sir, mainit na ang sabaw. Sige, huwag na nating pag-usapan, kain na. Dahan-dahan. Mainit yan. Gagawin ko ito. Bangma. Aray, ang init. Hindi ba't wala kang pakiramdam sa binti mo? Songyan Ran, nahuli ka. Alam kong nagkukunwari ka lang. Sir, itatawag ko ba ang pulis? Teka muna. Ano pa ang sasabihin mo? Ang sabaw ang sinasabi ko. Ito ay isang kalugod na ang ina ni Wang ay ginawa ang so. Nagsisinungaling ka. Pilay ang binti ko, wala na akong nararamdaman na sakit. Homenhin. Songyan Ran, ginagawa mo ang lahat para itago ang totoo. Yan, Ran. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Ayoko lang na pagdudahan mo ako. Ang ina ni Wang. Samahan mo si Yan, Ran, para matayos. Siege. Si Heng, sumuko na ako. Ang katotohanan ay hindi na muling lilitaw. Busog na tayo. Bakit mo pa ako hinila rito? May hihilingin ako sa'yo. Ano yun? Hindi ba't pulis ka? Tulungan mo akong hanapin si Jiang Miao. Sa tingin mo rin ba na yung bangkay? Hindi. Gusto ko lang siyang umuwi agad. Yung pumatay ang lupit. Baka gumawa ulit ng krimen. Si. Kanina sa daan, sobrang ginaw ko papunta sa bahay mo. Bigyan mo ako ng jacket. Pumili ka na lang. Lao Fu. Yung jacket na dinala ni Songyan Ran sa iyo kahapon. Dito rin kinuha. Bakit? Ang taas ng hanger, naka-wheelchair siya. Paano niya nakuha yung damit? Nang umalis ka, ang nipis ng suot mo. Nag-alala ako, baka ginawin kapag uwi. Wala si Wang Ma, kaya ako na ang nagpasya. Nadalhan ka ng jacket. Hindi ka magagalit, di ba? Kahapon, wala si Wang Ma, walang tutulong sa kanya. Baka may ginamit siyang gamit. Ano es ating Montag? Officer Xiao, alis ka na ba? Mingde, salamat pero sumuko na ako. Pagkatapos ng gabi, aalis na ako. Kamakailan, talagang hindi mo nakita si Jiang Miao. Siyempre wala. Bakit mo na itanong? Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin.
Kuya Ziheng, hindi kita lulukuhin kailanman. Simulat sa pool, niloloko mo siya. Hindi ba't alis na si Officer Xiao? Bilisan Montag. Baka dumilim na. Hindi nagmamadali. Ano pa ang gagawin mo? Anong pakialam mo? Hindi naman ito bahay mo. Nandiyan na. Tawag mula sa obstetrics. Nahanap na ba yung buntis na nawawala? Anong pangalan niya? Jiang Mia. Ano sabi mo pa niya? Jiang Mia, yung maliit na Mia. Ang nakarehistrong pangalan ng kamag-anak ay Fu Siheng. Jiang Miao. Buntis nga. Sabi ko na sa'yo dati. Bakit hindi ka naniniwala? Si Heng, dati tayo at ang anak natin. Ay magiging masaya rin. Eh siya. Lalong hindi dapat umalis ng bahay si Ed Jiang Miao. Buntis siya, delikado sa labas. Nga. Bakit hindi siya nagpa-prenatal check-up? Bakit hindi siya umuwi? Kasi patay na ako. Ang drama ni Ate Jiang Mia. Ang kulit talaga. Tumahimik ka. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naalis? Ano ba ibig mong sabihin? Ang oras ng pagkawala ni Jiang Miao ay kapareho ng oras ng pagkamatay ng bangkay na nakita natin. Hindi pwede. Takot na takot si Jiang Miao. Hindi siya pupunta sa ganoong lugar mag-isa. Si Song Yanran ang nag-utos sa akin na pumunta doon. Sabi niya nandoon ka at maghihintay sa akin. Huwag kang magsalita ng walang basahan, Officer Chow. Walang besan? Malalaman Montag rin mamaya. Boss, lumabas na ang resulta. Ito ang fetus ng patay. At ang ENA test mo, Fisiheng. Ikaw, Handa ka na ba sa resulta? kahit buntis si Jiang Miao, hindi siya ang patay. Batay sa kasalukuyang datos at pagsusuri. May relasyon sa pagitan ni Fisiheng at ng fetus ng patay. Sabihin mo, Na ama at anak sila. Baby, alam na ng daddy mo na may anak ka. peke ang report na yan. Sinusumpa ko sa aking propesyon. Totoo ang report na ito. May mali siguro. Di, baka may problema sa sample. Eh itong isa pa, tingnan mo. Ito si Jiang Mia. At ang ENA test ng patay. Kanina ka pa pumunta ng CR para lang mahanap ang sample. Oo. Lao Fu, tingnan mo na lang ito. Hindi mamamatay si Jiang Miao. Halos 100% ang posibilidad. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi. Hindi ito ang mangyayari. Paano mamamatay si Jiang Miao? Si Heng, mamamatay ako. Ikaw na sobrang nagmamahal sa buhay. Mamamatay ka ba ng ganun kadali? Nagsuot ka ba ng ganyan sa kalagitnaan ng gabi? Lumitaw sa red light district, malamang isa siyang prostitute. Gumagala sa red light district sa kalaliman ng gabi, nakasuot ng madamdamin. May mga marka ng karahasan sa katawan. Sa tingin ko wala siyang asawa, kung tama ang hula ko. Malamang isa siyang prostitute na nagdadalang tao sa anak ng isang kliyente. Lao Fu. Isa akong gago. Ano ba ang ginawa ko? Meow meow. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Nagkamali ako. Bumalik ka na, meow meow. Si Heng, nalaman mo na rin pero ako. Hindi na makakabalik. Ang kaluluwa ni Ed Jiang Miao sa langit. Ayaw niyang nakikita kang nahihirapan. Kuya Seheng, magpakatatag ka sa hinaharap. Zazamahan kita. Sasamahan mo ako. Hindi ka naman siya, ayaw ko ng iba. Ang gusto ko lang ay ang aking meow meow. Pero patay na siya. Alam mo ba, nung gabing pinatay siya, tumawag pa siya sa akin para humingi ng tulong, akala ko. Nagtatampo lang siya at nangloloko dahil sumama ako sa'yo. Pasensya na kung sana hindi nasaktan ang binti ko. Song Yanran, sinabi mo hindi mo ako lolokohin. Siempre. Ang binti mo, talagang nasaktan ba? Ikaf. Ano ang ibig mong sabihin?
Ano ito, hindi ka makalakad? Paano mo naabot ang jacket na ito? Ako, gumamit ako ng patpat. Saan ka kumuha ng papat sa bahay? Ako, ganito lang, hinila ko ang damit at nahulog. Espesyal ang hanger, hindi mahila kahit anong pilit. Kuya Ziheng. Mahalaga ba ito? Mahalaga. Sungyanran, bago ako dumating, sinuri ko ang iyong medical records. Yung doktor na gumawa ng operasyon sa binti mo, tumanggap ng malaking halaga. Nagpalit ng pangalan at nag-imigrate kasama ang pamilya. At yung doktor mo ngayon, binibigyan ka lang ng mga bitamina na walang epekto. Kaya. Hindi ka naman talaga pilay. Yung aksidente noon, ikaw ang may pakana, di ba? At mali ako sa kanya ng ilang taon. Meow meow. Hindi, pakinggan mo ako. Dapat alam ko na. Dapat alam ko na noon pa. Kuya Ziheng. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Gusto mo bang dalhin ko ang doktor mo? Para kausapin ka? Ikaw din yung nasa sisi, di ba? Siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nung gabing nangyari, kumatok ako sa bahay mo ng matagal, sabi mo tulog ka. Pero nasa red light district ka, di ba? Kuya Ziheng. Pinagbibintangan mo akong pumatay kay Ek Jiang Miao. MS Song, kinuha namin ang call records ng biktima. At nakita namin na tumawag ka sa kanya nung gabing iyon. Narinig mo ang sinabi niya. Sungyanran, magsabi ka na ng totoo. Bakit ka uziya papatayin? Dahil gusto mong agawin ang asawa niya. Oo, mahal ka uzi Fuziheng. Pero hindi sapat na motibo yun. Yung ginamit na patalim. Walang patalim. Paano ninyo ako papanagutan? Kutsilyo, yung kutsilyong panghiwa. Makikita namin ang ginamit na patalim. Huwag na, wala akong kasalanan. Siheng, maalala mo na. Siya ang nagdala sa presinto, yung kutsilyong panghiwa. Patalim. Ang patalim ay dapat na kutsilyong panghiwa. Meron ako. Yung kutsilyong iyon, Anong kutsilyo? ito ang kutsilyong dinala niya sa presinto. Nandoon pa yon sa presinto. Bumalik ka na agad. Ipatingin mo agad ang kutsilyo sa dugo at fingerprint. Bilis. Huwag na. Akala ka o talaga? Ang ekspresyon mo ngayon, parehong-pareho noong namatay si Jiang Miao. Gulat. Tako. Songyanran. Kuya Ziheng. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ikaw talaga ang pumatay. Oo. Ako nga. Nasaan ang kamay ni Jiang Miao? Saan mo itinago? Nalala Montag ba? Yung aso sa harap ng bahay niyo. Ngayon, kapag nakikita niya ako, Ang bait-bait na. mas madaling turuan ang aso kaysa tao. Niluto ko siya ng karne. Mula noon. Ang lambing na niya sa akin. Baliw ka. Oo. Baliw na ako. Dahil kay Jiang Miao ako nabaliw. Fuziheng, mahal kita. Mas mahal pa kita kaysa kay Jiang Mia. Kahit na.
Kahit pumatay ako para sa'yo. Pinatay mo ang taong pinakamamahal ko. Buntis pa siya. Lalo siyang dapat mamatay. Ako ka. Kapag siya lang ang patay. Sasakin ka. Hindi kita magiging kailanman. Huwag, Siheng, huwag mong gawin ang mga bagay na yan para sa kanya. Lao Fu. Kumalma ka. Hindi mo kailangang sirain ang buong buhay mo dahil sa taong yan. Ang weird. Kahit anong gawin ko. Ayaw mo pa rin sa akin. Hindi libreng pag-ibig ang pagmamahal mo. May batas na huhusga sa'yo. Walang makakapigil sa pagmamahal ko. Ikaf lang. Fusiheng. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong mamatay ka. Siege. Huwag, wag. Siheng. Masakit. Meow meow. Ako ang nagpakalalaki, nagbayad para sa kasalanan mo. Pero ayaw kong maniwala na wala ka talagang kasalanan. Ako ang hindi binigyang pansin ang paghingi mo ng tulong sa desperasyon. At itinulak ka ng paunti-unti patungo sa kamatayan. Ako. Ako ang sumira sa ating kaligayahan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo ang larawan sa pitaka. Ako ang naglagay ng palihim. Para lang makita ka ulit kapag miss na miss kita. Pero hindi sapat ang larawan lang, meow meow. Ang mga paputok noong gabi. Ang ganda talaga, sana kasama kita. Meow meow, miss na miss kita, meow meow. Siheng, lahat ay tapos na. Huwag ka nang umiyak. Nakikita mo na ako. Boss, narinig ko na nagpakamatay si Forensic Fu. Sa autopsy room pa. Boss, magtrabaho ka ng maayos, huwag kang sismoso.